Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Kaya wala ho nagbibigay ng tulong o yung foreign assistance na tinatawag nila. Wala ho nagbibigay dahil baka madurobo lang kaya nakakatawa, no? Nakakaawa dahil wala man lang nabalitaan na mayroong foreign na tumulong sa atin. Nakakaawa ang Pilipinas. Pero kung kay Tatay Digong yan, oo, ilang bansa na ho ang nagpaabot ng tulong yan. Kung Bibisara yan, for sure. Oo, hindi mabilang ang mga gustong tumulong at gusto magpaabot ng tulong. Siya nga pala, doon sa naapektuhan ng bagyo at meron pa rin papasok na bagyo. Ingat-ingat ulit Malaking epekto ng bagyo. Itong si Tino kasi. Bakit sa Cebu pa? Pwede naman sa Ilocos. Ay, hindi. Joke lang. Pwede naman sa ibang bansa. Bakit nagpunta pa kayo ng Cebu? Hindi, siguro fact-checking na. Kasi pilit nilang nililihis ang issue ng flood control. O eto, pumapasok at bumabalik pa rin. Kasi baka may gusto mapanagot. Pasok natin, kapalpakan, at nagmukha silang anga, sabi ni Senador Bato. Wala silang makikitang mali. Oo. At dito, bibisita sa mga nasalantang pabirong sinabi na iiwas kapag nakasabay si bungit-ngit. Dapat lang iwasan yan. Representative Joey Chanco on Salico claims of innocence. Ano raw? Inosente pa siya. At ito pa prayers for Cebu. Tama nga naman. Sa mga gusto magpabot sa ating mga kababayan OFW, mahirap din kasi mag-suggest kung sino yung dapat yung pagbigyan. Baka mamaya, madurobo lang din kayo. Kaya hindi ako nagsasabi sa iyo na magpadala kayo ng ganito kasi marami hong scammer ngayon. Kaya kung gusto niyo tumulong, diretso na lang sa pamilya nyo. Kontakin nyo yung pamilya nyo, doon nyo na lang ipadala. At doon naman sa gustong tumulong, hindi ko rin alam Siguro, wala akong mabibigay at marerekomenda sa inyo na pwede nyong pagbigyan ng pera o ipadala yung inyong pera para makatulong. Wala talaga. Sorry Doon naman sa may makamag-anak, talagang sa makamag-anak nyo lang ibigay. So, ito na. Pasok na natin. Sa gitna ng malawakang pinsalang iniwan ng Bagyong Tino, ibinahagi ng Malacanang na walang panawagan ng tulong mula sa ibang bansa ang administrasyon ni Marcos Jr. Ayon kay PCO Undersecretary Attorney Claire Castro, sapat pa daw umano ang pondo ng pamahalaan upang tugunan ng mga relief at recovery operations sa mga... Dismio Marimar, sapat pa raw ang pondo ng bansa. Bakit kayo nangungutang? Dahil ba wala talagang makitang gustong tumulong kaya gawa-gawa na lang ng dahilan? Diba? Hindi sa sapat ng pondo. Kasi meron mga ibang bansa na gustong magmalasakit, gustong makapagbigay ng tulong, lalo-lalo na yung mga ibang private sector o private samahan, gusto nila, kaso nga lang, siyempre, hindi nila alam kung saan nila ipapadala. Ayaw naman nila ipadala dito. Baka madorobo. Yun ang kwento rito, Walang foreign assistance. Period. Apektadong lugar. Aniya, wala po na call for any foreign assistance. Dahil sa ngayon po ay mayroon pa po tayong pondo para sa ganitong mga klaseng sitwasyon po. Gate ni Castro, may mga quick response funds ang mga frontline agencies na maaari pang ma-replenish at kung kakapusin, makakaasa ang mga LGU ng tulong mula sa Office of the President sa pamamagitan ng local government support funds.
Bagamat may ilang Nauna pa ang OBP, ano? Ang OBP, umarangkada na yung truck, dump truck ng mga kagamitan at yung mga relief goods, ando na, saka lang sila nagsasalita. Wow! Reactive. Hindi sila proactive. Hindi naman pwedeng i-eliminate ang bagyo. Gagawa ka ng control measure. Hindi naman pwede rin. Kasi hindi mo naman kukontrol yan eh. Gagawa ka na lang na pwede mong itulong. Mag-a-advance thinking ka na lang. Ganun dapat. Diba? Kaya papaganahin nyo ang utak nyo bago pa bumagsak o mag-landfall. Yung bagyo naman kung saan tatama, meron na kayo naka-imbak, meron na kayo naka-prepare. Nang sa ganun, takbo na lang ng takbo. Hindi na kayo anong tawag doon? Kaunggaga na magpak sa katatakbo. Wag natin turuan, ano? Wag natin silang turuan, kagaya ng ginagawa ng OBP. Di ba? Wala pa yung bagyo, nababalita pa lang, napoporkas pa lang, nakapak na, nakaredy na. Wag natin silang turuan. Sa umano tulad ng Australia, Canada at USA ang nagpahayag na handang tumulong. Iginiit ng palasyo na hindi pa rin daw sila nananawagan ng tulong para sa Pilipinas. Ngunit para naman kay Crisette Chu, ay wala naman daw talagang nag-o-offer. Sunod-sunod ang sakuna, pero walang nag-o-offer na ibang bansa dahil nga takot silang makurap ang kanilang itutulong sa Pilipinas. Tama, di ba? Pero noong nakaraang administrasyon, noong Duterte administration, maraming bansa ang tumutulong kapag may sakuna at kalamidad sa Pilipinas. Ang totoo, walang nag-offer. Sunod-sunod ang sakuna, pero wala nang nag-o-offer. Kung meron man, pakonti-konti. Takot silang makurap. Other countries used to send help in previous administrations. Now they don't want to waste their citizens' hard-earned money by giving it to a government widely known as corrupt. Ngunit wala nang ibang bansang tutulong sa atin. Wala na. Ito ang reaksyon ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa pahayag ni PCO Undersecretary Attorney Claire Castro na may sapat na pondo ang gobyerno kaya't hindi na kailangang humingi ng tulong mula sa ibang bansa matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino. Aniya, wala nang bansang tutulong sa atin. Alam nilang nanakawin lang ni Marcos ang ipapadala nila. Ngunit bakit naman ganoon? Pati kalamidad ay tila sinisisi ng Malacanang. Kasalanan umano ng sunod-sunod na kalamidad kung bakit daw tumaas ang bilang ng mga pamilyang Pilipinong nakakaranas ng gutom. Ito ang naging paliwanag ni PCO Undersecretary Attorney Claire Castro matapos lumabas sa pinakahuling survey ng SWS na 22% ng mga pamilyang Pilipino ang nakaranas ng involuntary hunger o ang hindi pagkakaroon ng makakain kahit isang beses sa Tigilan niyo na kami. Nanisip pa kayo. Sinisi niyo pa yung hindi sila ang may kasalanan. Nagpa-fact-check lang sila. Ang may kasalanan, yung dumurobo. Dahil kung nasa ayos at hindi dinorobo ang kaban, hindi dinorobo ang budget, hindi naman magkakaganyan eh. At bukod pa doon, ang isa pang hindi maganda, ang puno ho. Ang puno ho ay ubos na. Gusto nyo makita, maya-maya papakita ko sa inyo. Pasok natin ito. Wala silang makikitang anomalya sa Davao, kaya magmumukha silang eng-eng. Alamin natin yan dito. Desperado maghanap ng diversion. Gano'n na sila ka desperado na mukha tuloy silang tanga. Senador, kamusta ang atong mga kaigsuunan sa Sugbo sa imong pagduaw karong adlaw? Looy yun MJ. Adman kay gabi man nang naglikwan. Gabi man nang agian yun na baha. Looy po. Looy. Sir, sa Cebu, saan po kayo particular na mga lugar dumalaw ngayong araw? Yung mga badligid ng mga lugar, no? Ng Cebu. Una, pinuntahan natin yung barangay Upaw ng Mandawi. Tapos, diretso tayo sa
barangay Kutkot ng Liluan. Barangay Kutkot ng Liluan. Tapos dumiretso tayo sa barangay Kabadyangan ng Compostela. Tapos diretso tayo sa Danau. So bali 4 na lugar yung pinuntahan natin kanina. Sa inyong pakikipag-usap sir sa ating mga kababayan, ano po yung pinaka-urgent need nila na hinihiling sa pamahalaan? Aside from yung pagkain talagang pinaka-on. Tubig, pagkain, wait lang ha, abangan natin baka magkaroon sila ng ng post kung pwede kayo magpadala kasi ako hindi ko kayo ilalagay sa alanganin na masasayang lang yung pera nyo kung sakasakaling gusto nyo magpadala. Baka mamaya meron dito silang pwede kayong eto meron. Sa lahat ng mga donors at sponsor na nagtitiwala sa kanilang mga tulong, mamaya may number ata rito tuloy. Wala silang kuryente, walang ilaw, walang signal. Walang signal. Hirap paguntakan doon. Tapos, ang palaging, halos lahat ng barangay na pinuntahan ko, humihingi sa akin ng bako. Sabi ko, wala man akong dalang bako ngayon, puro relief goods itong dala ko. Kasi yung debris. So, ito ang SMNI Foundation ay na nagkalat na gabundok na laki ng mga debris. At saka ang baho pa. Amoy patay ba? Yung sagsang amoy ng patay. Hindi rin po siguro kung patay na hayop o patay na tao. Yung nasa ilalim ng mga debris. Kaya hindi man na kayang manumanuhin. Okay, yes. Pwede ho kayong mag-comment sa SMNI. Kung kayo ay gustong tumulong, lalong-lalo na yung mga kababayan natin OFW, yung mga nag-migrate na at talagang nagpermanenta na sa ibang bansa, na kung kayo ay handang tumulong at siyempre nakakaluwag naman kayo, no? Ayoko kasi magbigay ng number o kung ano man, kung kanino man, kasi kawawa ho pag na-scam tayong lahat. Ito, ang SMNI Foundation ay patuloy na bukas at handang maging tulay. Libre na napatakuan man, gabundok man. So, humingi sila ng tulong, baka mayroon makapahiram ng bako. Halos yung 4 na barangay na pinuntahan ko, yun ang hinihingi. Opo, Sen, sa inyo pong pagpunta doon, parang nandun din yata si Senator Bongo at iba po niyo mga... Ayun, handa maging tulay sa inyong pagtulong para... Senator, kayo po ba magpapatawag, sir, ng pagdinig para ma-fast track itong mga kailangan ng ating mga kababayan, hindi lang po sa Cebu, lahat po ng mga naapektuhan ng Bagyong Tino? Yes, sa ngayon, nakatutok tayo dito sa Cebu, pero yun pala, yung ibang yung sa Igros Island region, no, yung sa relief, sa mga disaster relief operation. Particular dong sa sa Negros Occidental, yung may Kabangkalan City. Grabe doon, hindi lang ang debris na doon, bato talaga. Malalaking bato nagkalat doon sa kanilang sa palibot. So ito meron dito bibigay ko yung numero. So sa lahat po, dito ko na po bibigay yung number. Kasi ayoko rin naman kasing kawawa naman kayo pag halimbawa kayo ay na budol, na scam. So GCash number. Ito po sa lahat ng mga gusto mag-donate, ito na. Para yung Senado ngayong Monday. Ilalagay ko dyan sa... problema ko kung matuloy kami mag-resume ng session ngayong Monday dahil... Ito. Hindi ho sa akin to gusto ko true. Direct sa foundation ng SMNI. Na-type ko yung number 0995 284 91 tama ba? 0995-284-9117. So, GCash yan GCash. SMNI Foundation. SMNI Foundation. So, ilalagay ko na siya dito. Okay. Add banner. Show. Ay, hindi makita. Ayun nasa baba Sorry kung hindi makita. Try ko uling lakihan. Kasi, ito na lang. Dito na natin anuhin.
Display name. Ano ba yung display name natin? Wala eh. Paano ba? So, yun na lang sabihin ko na lang kaya siguro, no? 0995-284-9117 at 0917-714-1820. naman itong super typhoon ngayong baka hindi kami Dyan nyo pwede isend kung gusto nyo magpaabot ng inyong tulong. Pero, oo. Kaya ayoko kaninang magsabi kung kanino basta-basta iabot. Kawawa ho kayo pagdating ng araw. Kawawa. Hindi natin malalaman. Ito, legit. SMNI, magaling na, talagang tumutulong. May foundation sila. So, yun lang. Balik natin kay Senador Bato. makapag-resume ng session. Opo. So, titingnan natin anong magagawa natin dito. Dito na naman sa atin sa Metro Manila at Luzon, Senador, ang magiging challenge starting ngayon pong araw ng linggo. Pero Sen, sa inyo pong pag-iikot sa Cebu at sa mga naapektuhan po ng Bagyong Tino, palagi pong sinisingil ng mga kababayan natin, especially kayo po yung nagbabasa ng mga komento sa social media, yung pananagutan sa mga proyekto na flood barrier, drainage project, infrastructure, at tinatanong pa yung disaster preparedness dahil may nag-comment dito, sabi niya, yung nature, Sen, yung kalikasan, ang naging dahilan po o nag-cause ng bagyo. Pero yung negligence at yung korupsyon turn it into a disaster. So itong mga ganitong komento, hinaing ng ating mga kababayan, ano pong tingin nyo dito, sir? Well, nakikita natin na punong-puno ng ating mga kababayan. Marinig mo naman yung mga pagmumura nila. No? Talagang nagmumura sila sa mga nangyayari. Dahil nga, expected nila na itong mga flood control programs, ito yung mag-mitigate sa effects ng alam naman talaga natin na there's no 100% guarantee na walang disaster na mangyari. Pero at least, somehow, yung epekto ng climate change ay mamitigate through itong mga flood control program na ini-implementa natin gobyerno. Pero kung makita mo, yung flood control na tinamaan, paglabas sa bituka, walang laman na, walang mga kabilya nga yung bato lang na pinagagano ng kwan, pinagtapalan lang ng simento. So, imbes na may stop sana yung pagragasa ng tubig na hindi gagawa ng sariling daan yung tubig. Yun. Mapapasunod sana doon sa normal flow ng normal route ng ilog ay ito ay gumawa ng sariling daan dahil yung nabangga niya na flood control ay nawasak at yun na. Kaya nga tingnan nyo ang kalamidad na mismo ang gumawa ng paraan para matukoy kung ano yung mga pandudurobo ng ginawa nito mga kung pwede lang magmura. Alam niyo yun? Mumurahin mo talaga eh. Kaya papakita ko rin sa inyo kung ano nangyari sa Davao. Salamat Senator Bato at nabigyan nyo kami ng impormasyon. Dapat kasi ginawa nila ng maayos, ginawa nila standard para man lang sana. Ngayon, may makikita kayong video, masasampal at makikita ang parang ano ba tawag doon? Parang masasampal ng katotohanan. Sino? Nag-imbestiga kayo sa Davao, tapos sinagot kayo ng taong bayan kung anong tama sa mali, aalisan nyo? Pasok. Kalok. Sir, unsay buhat doon dire, sir? Himuan daw sa base sa DP ha. Yes, sir. Himuan daw ni og steel kay para mas big-on daw. Gwapo dekin. Nana day na disgrasya dire. Una sir, duha ka buok. Bali. Nila. Pakinggan nyo yung mama na nagpaliwanag. Sa baha dati may mga sira. Pero na dito. Pa rin na Duterte. Kasi during every time, wala na ang Duterte. Wala siya na eh. Mas na, itik-itik. Thank you kayo. Gusto nyo palang makarinig ng katotohanan? Bakit? Kita nyo? May nasira. Oo, given may nasira. Hindi naman kasi pang matagalan eh. Merong bagay na nasisira talaga. So ngayon, tinanong niya, nire-repair ba? Nung nandiyan si Duterte, nire-repair. Nung nakaupo na si Bungit-ngit, wala na.
Nasampal ng katotohanan, biglang nag-escape. Biglang umalis. Kasi naman kayo, dyan pa kayo sa Davao eh. Ang isipin nyo na lang, ang dapat intindihin nyo, yung mga lugar kung saan maraming dinorobo. Huwag kayo magtatangka dyan sa Davao dahil mapapahiya kayo. Lahat ng tao dyan, lahat ng tao dyan, tiwalang-tiwala sa mga Duterte. Unto. Ano pa sa drone? Drone. Sa kanang nila o general. Di ba? Yun ang hindi nila alam. Si Tatay Digong nagsisilbi ng maayos sa taong bayan. Swerte pa nga ang Maynila eh. Nadamay pa tayo sa pagsisilbi ng maayos eh. Di ba? First time ever lang magkaroon ng presidenteng magaling at maayos. Tapos ganyan pa ginawa niyo. Diyos mio Marimar naman. Nakinabang kayo sa mga panukala ni Tatay Digong ngayon, ganyan. Ang dami niyong satsat. Nakikinabang ka sa 10 years na passport. Nakikinabang ka sa 10 years na lisensya. Nakikinabang ka saan? Di ba? Maraming pakinabang, maraming ginawa si Tatay Digong. Hindi magkakaroon ng subway kung hindi yan naumpisan yung bill na yan. Yung LRT extension, hindi masisimula yan kung wala si Tatay Digong. Ang dami yung hanas. Ngayon ang problema, baha. Bakit hindi magkakabaha? Anak ng tipaklong ito, kalbong-kalbo lang Sierra Madre. Gusto nyo makita? Tinuro na isang babae na ang Sierra Madre pala ay ubos na. Inyo guys, ayun yung bundok na sinasabi ko sa inyo na ginagawang... Hindi ko alam kung Sierra Madre yan, ha? Pagkatapos naming maligo, nagpunta kami dito, dumaan kami. Ayan, kitang-kita, no? Ayan yung bundok na, Diyos ko, tignan nyo, ang lawak na pala, ang lapad na ng pagkakatapyas niya. Kasi ginagawa siyang simento. Pinapasabog daw yan kapag ginagawa ng pag kumukuha na silang ng mga ipangahalo. Gagawin simento. Ay, paano hindi ho magkakabaha? Sira na ho ang kabundukan. Di ba? Somewhere in, alam niyo ang problema kasi mining eh. Hindi lang naman sa Cebu, meron din sa Luzon. Marami yan. Ang nagiging problema, ang gobyerno ng LGU, pumapayag. Bakit? Doon mapapakinabangan eh. Diba? Tapos ang apektado, yung mga nakasasakupan ng paligid ng bundok. Nagkakabaha-baha. Kaya sabi rito, di na pray for Cebu kundi justice must done. Nako! Ano kaya ito? Pakinggan natin dito. Maganda ito. Basta si Kuya Jay, si Manong Jay, alam na. Manong Jay! Birahe! Para matandaan nila kung ano yung pinagagawa nila. Usually kasi ang ginagawa natin kapag may sakuna, iniisip natin, let's pray for Cebu, let's pray for Negros. Dito hindi lang prayer eh. Justice must be done, no? Kinakailangan magkaroon ng hustisya sapagkat hindi po biro ang perwisyong inabot ng ating mga kababayan. Over 100 people died, many are missing. Ang daming nasiraan ng bahay, walang natira sa kanilang ari-arian maliban dun sa suot-suot nila, no? Hindi po biro itong pangyayaring ito. And to think na ang karamihan sa mga kontraktor nitong supposed to be daan-daang flood control sa Cebu ay mga campaign donors ng Pangulo ng bansa, si President Marcos, no? Dahil nadulot nitong bagyong Tino, ang touring o pagsasalarawan nga ni Governor Pam Balicuatro flooded to the max ang nangyari. Dahil kung nakikita po ninyo sa mga pictures, sa mga videos, social media at sa mga balita, talagang worst at hindi ka makakapaniwala na makakaranas ng ganito ang Cebu. Ano muna ang inyong masasabi? Alam mo, sa totoo lang, habang nagsasalita ka, Jade, ako kinakapos ng hininga sa pag-i-imagine sa nasubaybayan natin over the last several hours, if not a couple of days.
dyan sa Cebu, no? Including Negros. Nakakalimutan natin yung ibang lugar, anong tawag na, binaharin ng todo-todo, lalo na dyan sa may Canlaon City and the other parts of Negros Oriental. Talagang hindi ka panipaniwala sapagkat pagka tiningnan mo na yung listahan ng mga probinsya na binigyan ng pagkalaki-laking pondo para sa pagtatayo ng mga pangharang sa baha o flood control project, 26 billion pesos, hindi mo may imagine na magkakaroon ng ganyang klaseng pagbaha. Especially ako, 2 beses nakapagtrabaho ako dyan, nakakapanlumo, nakakaiyak. Especially pag nakita mo yung mga nasa bubong na lamang na mga kababayan natin dyan sa Cebu, Jake. Opo. Para sa inyo po, Sir Jay, may dapat bang managot sa mga pagbaha dito sa Cebu at sa iba pang parte nga dyan sa Visayas at sa iba pang lugar ng bansa? Unahin lang natin dito sa Cebu. Considering nga na daan-daang mga flood control projects ang nandiyan dyan, pero hindi mo naman masasabing dahil sa lakas ng ulan, dahil super typhoon, dahil doon sa maraming binuhos na tubig, kaya ganyan na lang ang naging epekto nitong bagyo. Pwedeng malaundoy yung ulan na bumuhos diyan o malabagat, pero hindi kasi tingnan mo naranasan na natin sa Metro Manila. Ako ilang beses ako nabiktima ng pag-unos diyan sa Manila na talagang inabot hanggang leeg sa ground floor ng aking tinitirahan. Pero itong nangyari sa Cebu, grabe. Bukod sa napakaraming tubig, ang ragasan ng tubig, ibang klase nakikita. Yung bang akala mo yung twister kasi nililipad yung mga lahat hayop, sasakyan. Ito naman pag dinaanan ng bahay, isipin mo mga 40-footer van, mga kotse, lahat mga sasakyan. Grabe. Lahi kini nga katalagman o sabi ni Zaya pa, Jay. Sino kaya ang possible na managot nito, Sir Jay, kung ituturing natin na dahil sa mga flood control projects, dahil hindi siguro naging makatwiran o hindi naging epektibo yung mga flood control projects na nailagay dyan mismo sa Cebu, kaya ganito kalawak yung naging epekto ng bagyo dyan sa Cebu? Tama ka, kinakailangan, usually kasi ang ginagawa natin kapag may sakuna, iniisip natin, let's pray for Cebu, let's pray for Negros. Dito hindi lang prayer. Justice must be done, no? Yan. Kinakailangan magkaroon ng hustisya sapagkat hindi po biro ang perwisyong inabot ng ating mga kababayan. Over 100 people died, many are missing. Ang daming nasiraan ng bahay, walang natira sa kanilang ari-arian maliban dun sa suot-suot nila, no? Hindi po biro itong pangyayari ito. And to think na ang karamihan sa mga kontraktor nitong supposed to be daan-daang flood control sa Cebu ay mga campaign donors ng Pangulo ng bansa, si President Marcos, no? Katulad na lang nila ng Q Builders ng Kirante at saka Roodfield, no? Na parehong donor or campaign funder ni Mr. Marcos sa politika, na silang naka-corner nitong mga kontrata dito. And siguro dapat din na nasaan na nga ba yung mga congressman na siyang responsable sa pagkuha nitong mga pondo? All of them. Yan na. Asa na kayo? Except I think for two. Wala akong nakita o narinig man lang mula sa mga coverages, mula sa mga coverage o mga not a video, kahit man lamang audio na nagsasabing kasama niyo ako, ganito po gawin natin. Ang nakikita natin na puro kalunos-lunos na kalagayan ng ating mga tao, kababayan dyan, Jake. Oo. Nanawagan kasi itong si Governor Pam Maricuatro ng investigasyon para managot nga itong mga responsable dyan sa mga pagbaha. Dahil nga din siguro sa mga flood control projects. May mga, kung meron bang mga ghost projects, mga manumal yung ghost projects, mga flood control projects ba sa Cebu. Pero sa tingin po ninyo, Sir Jay, marami na tayong nakitang mga hearings sa Senado, maging dito sa ICI, pero until now ay wala pa rin napaparusahan. Sa tingin mo, epektibo pa rin po ito? Epektibo siguro ba sa kanila kasi habang inaanod sa baha ang Kalakang Cebu, nag-imbestiga sila sa Davao City, Jay. Yun nga. Paanong ang investigasyon nasa Davao at ang baha ay nasa Cebu at sa iba pang mga lugar dito sa ating bansa? Alam mo, ayoko namang mawalan ng pag-asa ang ating mga kababayan, Jake, no? Kasi talagang dapat lang na manindigan at magingay tayo para talaga mapuwersa itong gobyernong ito na maging makatotohanan sa kanilang pag-imbestiga at pagsasakdal, no? Doon sa talaga sa mga responsable, hindi porke pinsan
kamag-anak, anak o kapartido ay parang pinipitik lang sa pinipitik lang sa tungki ng ilong. Maliban doon, wala tayong nakikita. Tapos makakabasa ka pa dun sa social media ng mga pahayag mula sa kay Romualdez na anong tawag nito? Kahit kailan hindi daw niya pinagtaksilan ang bayan. Diyos ko. Nako po. Yan ang malaking kasinungalingan. Pinagtakpan. Wala na tayong masabi sa kanya. Siya nga pala, ulitin natin huwag ho kayo magpapabudol doon sa mga nagpapanggap na ipadala nyo sa akin, itutulong natin, ipapadala natin sa Cebu. Doon ho kayo sa, kagaya nito, sa SMNI, meron naman tayong nilagay doon, sa kanila po yun kahit panoorin nyo, ando yung number nila. Wag ho kayo magpapadala na sasabihin, tulungan natin, ipapadala ko. Wag. Doon kayo sa mga foundation. Kung umabot kayo sa video na ito, hanggang sa muli, pakilike share. Bye-bye!